Yon, magandang araw po sa inyong lahat at maulan na araw po sa araw po na ito, no? Ngayon po ay July 24, 2025. Magka-practice rin ba tayo? De, sila lang. Ano? Bakit ganito tayo mga tol? Kasi talagang trending ngayon sa mga balita at sa social media, ito pong bangayan sa pagitan po ng salita. World war pa lang naman ito sa pagitan po nilang dalawa. Si Acting Mayor Baste Duterte at saka si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Parehas po nag-iensayo mga tol, yung dalawa. Hindi ko lang alam kung yung unang video na ipinakita ng kampo ni Baste Duterte ay luma na o bago lamang. Pero ito pong latest kay General Torre, kanina lang, no? Talaga nag-iensayo na rin si General Torre. Bakit ba nangyari ang sitwasyon na ito? Actually, simula po nung ma-assign bilang regional director itong si General Torres sa Davao Region, Police Regional Office 11, naging mainit na po ang mata sa kanya ng mga Duterte. Lalong-lalo na po nang siya po ang nag-lead doon po sa pagkaka-aresto dito po kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming pagkakataon na kung ano-ano pong sinabi ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong si Baste Duterte kay General Torre. That time, sinabihan niya pa nga na sasampalin niya si General Torre. Sometime in August 2024 po nangyari yan. And pass forward po natin, nung nakaraang appointment nito po sa pagka-PNP chief, nagbitaw din po ng salita itong si Baste Duterte na lumundag daw po from 1 star to 4 star. Ito pong si General Torre, which is not true naman dahil 2 star po siya nang siya po ay ma-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP chief. Kaya nga ang buwelta sa kanya ni General Torre, tingnan mo muna ang ginawa ng tatay mo. Dahil sa kasaysayan kasi mga tol, si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, ang gumawa ng isang star pa lamang ay agad niya pong inelevate to PNP chief, which is hindi naman po bawal sa batas. Kasi ang pagpili po sa chief PNP ay magmumula from Brigadier General up to 3-star General. 1 star to 3-star General. Tapos, nag-subside yung issue, nagsalita ulit si General Torre na nananawagan ng pagkakaisa. Unahin na muna ang pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino. Ang naging tugon po doon ni Baste Duterte ay fuck you. At hindi lang yon. Sinabihan niya pa sa kanyang programa, yung podcast po niya, diyan po sa Davao, na suntukan na lang daw po sila ni General Torre. Kaya ito po ngayon yung nangyari. Panoorin po natin. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, tumakaya, militas. Ganun lang. But you're a coward. At tutugon dyan si General Torre, You are not in your position. Sa totoo lang. Tama-tama. Dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Maganda yung layunin, di ba? Kasi fundraising ang mangyayari. At sa katunayan, kinausap na po ni General Torre ang pamunuan ng Araneta Coliseum kung pwedeng doon po idaos yung magiging exhibition match sa pagitan po ng dalawa. Pero mukhang negative po yon. At dahil nga po sa negative yon, meron pong balita kanina mula po sa kampo naman ni Senator Lacson. In fact, nag-tweet siya. Sabi niya, a credible source told me last night the CEO of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre and Baste Duterte for the sake of the many poor flood victims. Let's do it. Yan po meron ng venue. Wala nang problema po sa venue kung tutuusin. Pero hanggang sa ngayon, wala pa pong tugon ito pong si Baste Duterte sa kanyang paghahamon kay General Torre. Kaya meron akong nakitang post ni Sangkay Janjan at dito nakalagay po yung post ng isang DDS. I do not know kung totoong DDS po ito pero pinost ni Sangkay Janjan, sabi po quote and quote, DDS ako. Pag umatras,
bibitaw na ako. Nagkakasubukan mga tol, ano? Mukhang hindi nagugustuhan ng mga DDS ang pananahimik ngayon. Ito pong si Baste Duterte. Sa kabila po ng malakas na pag-ulan sa Kalakang, Maynila, talagang lumalakas po ang ingay na ito sa social media. Marami po ang excited dito actually mga tol Ang dami kong nakikita na naka-publish yung event sa Facebook. Tapos ang interested, ang dami, libo-libo na. Ganoon po ka-viral ngayon. Ito pong magiging kung sakasakali laban, exhibition match, charity boxing fight sa pagitan po ni General Torre at ni Acting Vice Mayor Baste Duterte. Magkano kaya ticket dito sa pay-per-view? Pati si Undersecretary Claire Castro natanong po tungkol diyan, no? Puntahan po natin yung pagkakatanong po sa kanya. General Torre. Oo, nakita namin. Ma'am, ano masabi naman na kanyang doon? Hindi ko alam kung matutuloy. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung matutuloy. Kung matuloy man, good luck. Thank you, ma'am. Ayan ako, matuloy daw. Good luck. Kasi talagang mukhang nagpe-prepare na ang bawat party, mga tol Sa katunayan, ito po yung video ni Baste Duterte, Panoorin po ninyo. Ayan, mukhang matikas din magboxing si Baste, At lang, parang walang power yung suntok niya Kasi alam nyo mga tol, sabi ng mga boxer, ang coach ko sa boxing, si Idol Champ Luisito Espinosa Di lang ako nakakapag-practice ngayon Sabi niya, top 1, pagka susuntok ka, dapat isasabay mo yung hips mo. Hindi pwede yung kamay lang dahil walang puwersa yan. Dapat pati yung balakang mo, isasabay mo para malakas talaga. Pansinin nyo tingnan nyo yung boxing exercise dito ni Baste Duterte. Diba? Naka ano lang siya. Naka-fix lang yung kanyang lower body. Tapos ang gumagalaw lang talaga sa kanya basically yung upper part lang, yung kanyang kaliwat kanang kamao. Mukhang mahina po ang tama ng suntok pagka ganyan, ano? Panoorin natin ngayon yung practice naman ni General Torre, mga tol. Tingnan nyo Ito, practice to ni General Torre. Yan. Yan, nakikita nyo? Yan. Diba? 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 Nakikita nyo, mga tol? Diba? Meron pang combination, no? Malupit, Nakikita nyo yan? Diba? Praktisadong praktisado. Alam niyo mga tol, hindi pala bago sa boxing itong si General Torre kasi nakita ko sa post ni Sir Benji Contreras, i-follow niyo po siya sa Facebook Ito pa lang si General Torre nung kanyang cadet years, nasa PNPA Boxing Corps Squad Cadet pala ito, no? Kaya athletic talaga. Tuloy tayo rito. Panoorin pa natin yung ibang practice ni General Torre Ito. Yan. Ito si General Torre yan, no? Nakikita nyo? Ako di pa ako marunong yan. Yung ganun-ganon. Ang hirap niyan mga tol. Sinusubukan ko sa gym. Ang hirap mag-timing. Si General Torre marunong. Si Baste Duterte kaya marunong kaya niyan. Alam nyo kung ano purpose ng pagpapractice ng ganyan, timing, no? Pagka marunong ka niyan, marunong ka talagang tumiming sa suntok. Ang galing, ano? Ito pa. Tingnan pa natin yung ibang practice. Ito pa. Ito, balita naman to. Kasama itong si PNP General Nicolas Torre III para sa kanyang pagkasa sa hamong subukan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sa puntong ito, matapos niyang dumalo sa situation niya briefing sa OCD, sa Kapoginaldo, dumiretso agad dito. Huwag niyong isipin na hindi nagtatrabaho si General Torre. Multitasking yan Dumalo muna sa kanyang trabaho talaga. Merong situation briefing pinangunahan ng ating Pangulo yun After ng practice na. Ang saya-saya netong live na to. Si General Torre para magsanay dito sa kanilang dito sa kanilang napipintong charity boxing match
Oh. na gagawin sa Araneta Coliseum sa araw ng Linggo, alas 9 ng umaga. Wala pa namang kumpirmasyon. In fact, sabi nga ni Secretary Remulla, John Vic Remulla, hindi pa pwedeng gamitin ang Araneta Coliseum. No? Mali po yung pinapahayag niya sa balita. O, tuloy po tayo rito. Ito pa, practice. Yan, no? Aba, nagpa-practice pa sa punching bag. Grabe, oh. Oh. Diba? Grabe. 55 years old yan, mga tol, ha? Ha? Pet Malu. 55 years old si General Torre, liksi pa kumilos, di ba? O, kaya tingin natin, magiging maganda talaga laban ito. Kasi si Baste Duterte, sa kabilang dako, nagpa-practice din, oh. Kita nyo naman yung galawan niya dito, oh. Sino ngayon? Sino ngayon ang mas mabilis ang kamao? Ikumpara niyo yung pinanood natin practice. Si Baste Duterte, 37 years old. Si General Torre, 55 years old. 18 years old halos ang pagitan sa dalawa, no? Kaya parang ano to, nakakakita tayo dito mga tol ng laban muli, no? Sa ibang forma ni Manny Pacquiao saka si Mario Barrios. So, di ba? Parang ganun ang datingan ngayon yan. No? Kaso lang, mukhang may mga sumasakay dito na mga tatanga-tanga, no? Wag po tayo magpapakatanga sa sitwasyon, no? I-enjoy lamang po natin yung palitan po ng dalawang panig sa pagitan po ni Baste Duterte at saka ni General Torre. Wag po tayo magpapakatanga. Bakit ko po sinasabing may mga tangang sumasawsaw po dito? Nagpapakalat po ng fake news. O katulad po nito, sa post ni Luis Chavez Singson, fake news alert. Basahin ko po Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng aming legal team sa mga Facebook pages at profiles na nagkakalat ng post na ito, na nag-message na po ang aming legal team at hinihintay po namin ang sagot nyo. Maraming kumakalat na post tungkol sa pagpusta ko di umano ng 30 million pesos para kay Baste Duterte sa di umano'y na boxing match sa pagitan ng ating Chief PNP General Torre at Vice Mayor Duterte. Binanggit din dito ang ating Vice President, Inday Sara Duterte. Ngayong panahon ng sakuna at maraming binabaha at binabagyo, hindi po natin kailangan ng mga ganitong issue. Maging mapanuri po tayo sa mga nababasa, nakikita, napapanood sa social media. Maraming salamat po. Bakit ko sinasabing itong mga tao na ito nagpapakatanga? Kaso aabutin nila rito, no? Huwag tayong magpapakalat ng fake news. Pwede namang sumausaw sa issue, katulad ng ginagawa natin, sumasausaw tayo, nagiging masaya tayo kahit paano. Pero yung magpapakalat kayo ng kasinungalingan para lamang makakuha kayo ng malaking engagement sa Facebook at pagkakitaan nyo palalo, hindi po yan tama, no? Madadali po kayo dyan. Imbis na nananahimik lamang po kayo sa bahay ninyo, nagiging masaya, nagpapakalat pa kayo ng mga kasinungalingan. Ngayon, balik po tayo dito po sa issue ng dalawa. Si General Torre at saka si Vice Mayor, Acting Mayor, Baste Duterte. So far, wala pa pong update sa panig po ni Baste Duterte kung siya po ba ay totally sasang-ayon na rito sa hamon sa pagpalag nito pong si General Torre. Ang nanghamon po dito hindi po si General Torre pinalagan niya lamang yung hamon na suntukan nito pong si Baste Duterte. Kaya nga yung pinakita ko sa inyo kaninang shared post ni Sangkay Janjan, may nadidismay ang DDS kasi hindi nagpaparamdam si Baste Duterte sa ngayon. Siguro unawain natin baka nirerespeto niya yung parte na tinatamaan tayo ng kalamidad dito sa Metro Manila. Pero talaga lang parang ang hirap yata paniwalaan nun pagka ganun no? Ganun pa man, kung ano man ang mangyari dito sa charity boxing match na ito, suportahan natin mga tol, no? Wag natin tingnan to bilang politika. Sa totoo lang, pagka matuloy ito, gagastos talaga ako dito. Panonoorin ko ito ng personal. Kung ang ticket dyan, wag naman sanang abutin ng 1,000, pero manonood ako, no? Kung ipe-pay-per-view yan, manonood din ako. At ila-livestream pa natin yan pag naka-pay-per-view yan. Ganun lamang, Kasi ito, definitely mga tol, charity boxing fight lang naman ito. Hindi naman magkakapatayan yung dalawa dyan, no? Magkakasakitan. Sigurado yan. Kasi 12 rounds ang gustong mangyari ni General Torre, hindi po biro yon. Alam po ba ninyo, sa isang round pa lamang kapag ka ikaw ay sumusuntok, nakakapagod. Sobrang nakakapagod talaga, no? Kaya sa edad ni General Torre, 56 years old, I do not know kung kaya niyang tapusin yung 12 rounds na yan, pero sabi niya, kaya niya dahil siya naghahamon. Si Baste Duterte, walang particular na rounds na sinasabi, basta gusto niya lang suntukan.
ang tanong, paano kaya kung magsalita si Baste Duterte ngayon? Bakit charity boxing match pa? Sanggano ang datingan nitong si Baste Duterte, di ba? Siga-siga. Bare knuckle na lang. O ibig sabihin, wala ng gloves. Tapos suntukan talaga. Street fight, ika nga. Paano kaya kung gano'n ang hamon bigla nitong si Baste Duterte? Ano kaya magiging tugon ni General Torre? Sa puntong iyon, pagka nag-gaslight itong si Baste Duterte at sasabihin niya, para Araneta Coliseum ka pa, charity boxing pa, mag-bare knuckle fight na lang tayo. Tapos, no, full contact street fighting ang datingan. Sa tingin ko hindi napapalag si General Torre doon. Kasi yun ay kumbaga hindi na maganda para sa katayuan niya bilang PNP chief. Meron mga issue nga pong bumabalot dito ngayon eh. Sinasabi po ng mga nasa tama daw sila na hindi na daw po dapat to pinapatulan ni General Torre. Sa isang banda naman, ang sagot dyan ni General Torre, hindi naman siya para pumatol. Ang sa kanya lamang, para mag-raise po ng funds. Charity work. No? Kaya tingnan natin, let's see, saan hahantong ang usapin po na ito. Ngayon, puntahan po natin ang press briefing kanina na pinangunahan po ni Attorney Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. No? Panoorin po natin yung press briefing kanina. Ito. Oy, wala. Nasa ito. Yan. At Santa Ana Covered Court sa San Mata ng gobyerno sa action. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng sakuna, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagpapatupad ng whole-of-government approach para masiguro ang walang tigil na tulong at suporta ng gobyerno sa mga kababayan nating binaha dulot ng malakas na pag-ulan dala ng bagyong Krising, Dante, Emong at ng hanging habagat. Kaninang umaga ay binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang evacuation centers sa Mali Elementary School at Santa Ana Covered Court sa San Mateo Rizal na lubhang nasalanta ng bagyo. Sa San Mateo Rizal po ito, no? Talagang personal pong ng ating Pangulo ang pamamahagi po ng assistance para po sa mga lumikas sa kanilang mga tahanan. Tapos walang pahinga si PBBM. Kasi kababalik na pa namin sa assistance. Dito nyo makikita yung tunay na pagmamalasakit ni Pangulo para sa ating mga kababayang Pilipino. No? Halos walang pahinga. Tapos, kine-question pa siya ng mga marurumi ang isipan na photo ops lamang daw po ito. Hindi ba pwedeng ang Pangulo ay tumulong nang wala po kayong nasasabi? Ginagawa na nga ng Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya para lamang po kahit paano madala yung tulong sa ating mga kababayan. Kasi symbolic yan eh. Pinapakita lamang dyan na talaga nagmamalasakit ang Pangulo po natin. Fast forward natin. Yan. Pakinggan natin si Undersecretary Castro. Pag-deploy sa mga search, rescue, and retrieval teams ng AFP, PNP, Philippine Coast Guard at BFP para agarang tulong sa mga binaha at lubhang naapektuhan ng sama ng panahon. Siguraduhin ng DSWD ang sapat at mabilis na pamamahagi ng family food packs at iba pang relief assistance before, during, at after ng sama ng panahon. Patuloy na clip. Paramihan talaga sa mga manonood, chismoso eh, no? Nung kanina magchichismisan tayo sa pagitan ng laban ng dalawa, General Torre at acting Mayor Baste Duterte, yung trajectory ng manonood natin paabot ng 3,000 eh. Nung sineryoso ko yung usapin, biglang bumagsak eh. Anyway, ang mahalaga mapakinggan po ninyo ito. Healing operations ng DPWH at MMDA sa mga pangunahing kalsada na hindi madaanan dahil sa tubig baha para naman masiguro at mas paigtingin pa ang pagkontrol sa pagbaha. Natasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang MMDA na ipagpatuloy ang flood mitigation project upang masiguro na ang lahat ng pumping stations at floodgates ay gumagana sa kanilang pinakamataas na kapasidad at paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang na din sa hakbang ng pamahalaan ang pag-update ng DPWH Flood Control and Drainage Master Plans para sa Metro Manila, 18 major river basins at iba pang critical principal rivers upang masigurong epektibo ang flood control measures. Binibilisan na rin ng MMDA at DPWH ang pag-update ng Comprehensive Drainage Master Plan. Binigyan diin naman ni Pangulong Marcos Jr. na sinisiguro na ngayon
ng DA at DTI na may sapat na supply ng pagkain at pangunahing bilihin. Utos din ng Pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Nananawagan naman ang Pangulo sa mga kababayan natin na patuloy na makinig at sumunod sa mga tagubilin at anunsyo ng mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Panawagan din ng Pangulo na mas mag-ingat ang lahat sa mga sakit na lumalaganap tuwing panahon ng tag-ulan, gaya ng leptospirosis at dengue. Hinimok din ng Pangulo ang bawat Pilipino na makiisa sa mga hakbang ng gobyerno na panatilihing malinis ang mga estero at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. Lagi pong tandaan, ang lahat ay dapat na nagtutulungan upang maiwasan ang anumang sakuna dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga at ang bawat isa ay may bilang. Katatapos lamang ng 3 araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington DC, sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Ang pagbisitang ito ay isang patunay sa malalim at matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang pakikipagpulong kay President Trump, gayon din kay na US Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio at US Secretary of Defense Pete Hegseth, tiniyak ng Pangulo ang panibagong sigla ng ating alyansa, hindi lamang sa larangan ng seguridad, kundi pati na rin sa ekonomiya, enerhiya at teknolohiya. Nagkasundo ang dalawang panig na mas paigtingin ang depensa at seguridad sa Indo-Pacific, lalo na sa usapin ng South China Sea at sa paggamit ng EDCA sites para sa disaster response. Sa larangan ng kalakalan, napagkasunduan ang pagbaba ng US tariff rates sa mga produktong Pilipino mula 20% sa 19%. Isang hakbang patungo sa mas bukas at patas na kalakalan. Bilang bahagi ng kasunduan, bubuksan din ng Pilipinas ang merkado sa ilang produktong Amerikano tulad ng automobile, soy, wheat, at mga gamot na magpapababa ng presyo at magbibigay benepisyo sa ating mamamayan. Bukod pa rito, ipinahayag ng Estados Unidos ang dagdag na $15 million para sa Luzon Economic Corridor at $48 million naman para sa foreign assisted projects sa iba't ibang sektor. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga leader ng sektor ng infrastruktura, healthcare at semiconductors kung saan nakalikom ang Pilipinas ng mahigit $21 billion na investment pledges na inaasahang lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Well, he's a very tough negotiator. And so far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's a strong negotiator. He loves your country. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. The leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Ngayong araw ay makakasama natin si Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, para bigyan tayo ng update tungkol sa US tariff negotiations. Good afternoon po, Secretary Go. Magandang hapon, Claire. Napababa ng Pangulo natin ang US tariff from 20% to 19%. At ang sabi nga po ni President Trump na si Pangulong BBM ay mahusay, tough negotiator. Meron po akong 4 na gustong i-explain po sa inyo, no? Ang unang-una, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay universal tariffs po galing sa Estados Unidos. Hindi po tayo nakipag-usapan sa kanila tungkol dito. This is something na inimpose po ng Amerika sa buong mundo. Okay? Okay, sana malinaw yan, ha? Walang negotiation dyan actually. No? Kasi yan na talaga yung policy ng Amerika. Pero dahil nga po, sabi mismo ni President Trump, magaling na negotiator, si Pangulong Bongbong Marcos, at least nabawasan ng 1%. Ano? Napakalaking bagay po nun. Saka kung titingnan po ninyo sa mas malalim na konteksto, ang pinag-uusapan po na tariff na yan, ang makikinabang po dyan, mga kapwa po natin Pilipino, tayo mismo. Dahil kapag meron pong mga produkto na ipapasok dito ang Estados Unidos, lalong-lalo na libre yung kanilang tax na babayaran, kung umabot man sa 0% yon, ibig sabihin lamang po nun, mas mababa po natin mabibili yung mga produkto. Sana yung pagpapakalat po ng fake news ng mga kritiko
o ng mga ayaw pong unawain yung ginagawa ng ating Pangulo, medyo bawas-bawasan po ninyo. Kasi sinisira nyo po yung magandang trajectory na tinatahak ni Pangulong Bongbong Marcos para po mas mapabuti ito pong bansa po natin at buhay ng bawat Pilipino. Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila, sila po ang magbabayad nitong mga tarifa. Pangatlo po, ang gusto kong talagang i-emphasize ay ang 19% na tariff on the Philippines is one of the lowest in Southeast Asia. Maliban sa Singapore na 10% ang tarifa nila, tayo na po ang second pinakamababa sa Southeast Asia. Bakit po ito importante? Importante to dahil kapag mababa ang ating tarifa, makaka-attract po tayo ng mga foreign direct investors in the Philippines para magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga negosyo sa Pilipinas para makapag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. At kung hindi po mababa ang tarifa natin, itong mga foreign direct investors po ay magtatayo ng mga pabrika o ng mga negosyo nila sa mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So importante na tayong second to the lowest dito sa Southeast Asia para dito po sila magsitayo ng mga negosyo nila. At ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Marami pang kailangan pag-usapan. So hindi pa po tayo tapos. Ito po, magandang umaga ulit, Sec Go. Mas maganda po talaga na matanong po namin kasi marami po mga netizens, marami mga kababayan natin na medyo naaalarma kasi samot-saring mga opinion, espekulasyon ang nababasa nila, napapanood nila sa kanilang mga YouTube channels, no, at sa ibang mga social media platforms. So, ang tanong po muna natin, Secretary Go, ano po ba yung difference natin sa ibang bansa sa Asia, kagaya po ng Vietnam, na may 20% po na tariff rates na ipinataw ang US? Yan. Magandang pagkakataon to, no, para ma-debunk po natin lahat ng fake news at lahat ng mga maling akala. So, on Vietnam, Vietnam has two rates. Their base rate is 20%. And if they have transshipments, meaning products from another country, ang rate nila ay 40%. So, dalawa pong rate ng Vietnam. 20% kapag gawa sa Vietnam, 40% kapag ang produkto ay, malaking porsyento ng produkto ay galing sa ibang bansa. So, at ang gusto kong talagang ma-stress ngayon ay, binigay ng Vietnam sa Amerika lahat. Full market access ang tawag doon. Mababasa ninyo lahat yan. Mga mahilig sa fake news, mababasa nyo yan. Full market access ang binigay ni Vietnam. In short, binigay na ni Vietnam lahat sa Amerika. At ang kapalit ay 20% at 40%. Sa atin po, 19% at hindi po natin binigay lahat. Maganda pong balita yan. Ito naman po, sa Indonesia po, na 19% din po, kagaya natin, ano po yung pagkakaiba natin? Yun, ang Indonesia rin, binigay din nila full market access. In short, binigay din nila lahat. At ang kapalit nun ay 19%. At marami pang ibang pinangako ang Indonesia sa Amerika. Mababasa niyo po yun sa news. For example, nangako pa ang Indonesia na bibili sila ng 50 Boeing planes from America. Malaking bagay po to. Wala po tayong ganung pinangako. Okay po. May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US itong mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Hindi rin po to totoo. Magagaranti ko po sa inyo, talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. So talagang binusisi po namin yan ng DTI. Ano yung mga produktong kailangan natin iprotektahan? Ano yung mga farmers natin na kailangan natin protektahan? At protektahan natin lahat po yan. Kasama po ba dito ang pagprotekta sa industriya ng asukal or sugar? Yes, sugar is not included in the concessions we granted. How about po yung corn? Kasama po ba sa protektahan natin? Yes, kasama din ang corn. Wala rin siya sa binigay natin. Okay, yung pong bigas? Yes, protektahan din po natin. Hindi rin yan kasama sa binigay natin. Yung pong manok? Yes, hindi rin natin yan sinama sa binigay natin. How about pork po? Yes, hindi rin po yan kasama sa binigay natin. Lahat po ng binanggit nyo, no? Lahat ng mga produkto na yan, hindi natin tinanggal ang taripa ng mga produkto na papasok sa Pilipinas. So, as is po lahat yan. So protektado po pala yung agricultural sector po natin? Yes, ma'am. Malinaw na malinaw po yan. Ito pong seafood po, mga isda, kasama din po ba ito sa poprotektahan natin? Of course. Yes, it is also not included in the concessions that we gave out. So, wala po pala silang dapat ipag-alala, lalo na po yung mga magsasaka natin at mga mangingisda. Ay talaga po. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork,
chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Ayan po, salamat po dyan. At ayon din po kay Presidente, nagbukas daw po tayo ng pharma. Ano po yung comment nyo dito? Ang maganda po yan. Talagang sadya namin tiningnan yan dahil kapag mas maraming suppliers tayo ng pharma, mahal po ang gamot sa Pilipinas eh. Kapag pinasok po natin yan na may taripa, di mas mahal pa po ang presyo ng gamot. So kapag tariff-free po ang gamot, makakababa po yan ng presyo ng gamot sa ating bansa. Kaya pala sumang-ayon na 0% na tari para sa mga gamot para marami din po makanabang ng mga kababayan natin. Yes, para makatulong sa ating lahat ng Pilipino. Binuksan din daw po natin sa automobile ang 0% tariff. Ano po yung komento natin dito? Yes, ganito kasi po yun, no? Katulad ng sinabi ko kanina. Tinignan natin ano yung mga industriya natin sa Pilipinas. At yung mga industriya natin na gumagawa tayo ng mga bagay, pinotektahan po natin yan. Alam naman po natin, hindi tayo gumagawa ng kotse. Hindi naman tayo gumagawa ng automobile sa Pilipinas. So by opening the automotive or car sector to the US, wala po tayong sinaktan dito sa atin. So wala maapektuhan dito sa atin. Yan talagang punto namin. Ang maraming akala na, ewan ko ano mga inaakala nila na maraming masasaktan dito sa Pilipinas. Hindi po, kasi ang mga sectors na inopen natin, wala tayong masasaktan na industriya dito. Yun hindi natin pinoproduce. Yes po, yes po. Or we produce in very, 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 very little quantity. Ayan. Yun po to sa soy at sa wheat. Ayun din po. Bakit po? Yun din po, following the same principles po. Hindi naman tayo gumagawa ng soya dito, hindi naman po tayo gumagawa ng wheat dito. Kaya mabilis tong buksan. Yeah, so same principle, pareho yung prinsipyo po. Pagka pinasok po at 0% tariff po yung wheat and soy, sino ba yung makikinabang? Unang-una po, ang wheat, bababa po ang presyo ng mga pandesal, ng mga tinapay sa Pilipinas, no? Ang soya naman po, ito po ang feed material po ng ating mga pork, mga baboy, mga manok. Ito po yung tsaka po yung mga isda. Ito po yung feeds na kinakain po ng mga hayop that we produce domestically. Mas makakatulong pa rin po pala. Ay, syempre po. Sa mga manghihisda natin. Yes, ma'am. Yung mga pinapapasok natin na walang taripa, ay ang purpose po nun ay ibaba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. So pag nagpasok tayo ng gamot, for example, na walang taripa, mumura ang gamot. Pag nagpasok tayo ng feeds dito na mura, mumura din ang presyo ng baboy, presyo ng manok, presyo ng isda. Ganun po yun. So ang pinapapasok natin ang mga pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Opo. Ayan. Maliban po sa tariff cut, ano pa po ba ang nakuha natin sa US trip ni Pangulong Marcos Jr.? Nabanggit na po ni Presidente na nakakuha pa tayo ng suporta ng Luzon Economic Corridor. May additional po yata ang mga $15 million na ibibigay ang Amerika sa atin. Tapos po sa mga mga private meetings din po, maraming private meetings po si Presidente. He met over 10 companies and organizations from the United States sa biyahe niya. Okay, maganda rin po pala ang nag-idulot ng US trip na to ng Pangulo. Yes, ma'am. At nabanggit na po niya na ang halaga ng mga investment commitments na nakuha niya at nakapag-announce na rin po kami sa media just yesterday or today po. Sorry, nawawala ako sa oras ngayon. Kakauwi lang po kasi kami Kakauwi na lang. 6 a.m. lang po. So, hindi ako sigurado kung kailan lumabas, pero may na-meet po kami isang hospital group, no, na magtatayo ng isang malaking hospital sa Pilipinas. Ang commitment po niya ay $500 million. So ano po talaga to? World-class hospital, world-class medical facilities po. Naku, sana talaga magtuloy-tuloy po ang magandang balita na to. Sekgo, sa mga private business meetings naman po, ano po ba yun na po natin? Maliban po, yan na po ba yun? Marami po tayong ibang nakausap. Nakausap rin po natin si Cerberus. Sila po yung nakabili ng shipyard sa Subic na ngayon may Hyundai shipbuilding facility na tinatayo dyan. Ang good news po doon ay ang Hyundai, originally, ang opening po nila ay next year, 2026. May good news sila sa amin na they believe makaka-open sila ng 4th quarter of this year. At ang Cerberus rin po ay tumitingin sa mga iba't ibang mga businesses katulad ng energy, logistics sa Pilipinas, and nag-iisip sila mag-invest ng mga 10 to 15 billion pesos po sa Pilipinas. Na-meet rin po ni Pangulo ang I-Squared. Ito po si I-Squared, ang daming lang negosyo po sa Pilipinas, pero ang gusto nilang palakihin po ay yung LNG, liquefied gas, at cold storage facilities po dito sa Pilipinas. At na-meet rin po ni Pangulo ang GIP na nag-iisip po mag-invest ng napakalaking halaga sa infrastructure dito sa Pilipinas. Ito naman po mula kay Ivan Mayrina, Sekgo. The 19% tariff that Trump announced is an increase from what percentage? Or is this a totally new tax? So from zero, yun po yung tanong po. Ang 19 po na to, before we went to the US, it was at 20%. So with our trip, napababa po to ni Pangulo from 20% to 19%. Okay, ito pa po, mula naman po kay Jean Mangalus ng Philippine Star. While President Marcos has dubbed the 1% reduction on tariff rates as
a success. Many are calling this, sabi nyo nga po, may mga fake news, many are calling this as an unfair deal since we would open several markets to the US. Pero parang na-explain nyo na rin po. Pero sige po, ano po, what's your reaction po on this? Yeah. Okay, unang-una po ay hindi naman kasi talaga po to deal, no? Kaya pinaliwanag ko sa umpisa po na hindi naman to isang tarifa na bilateral discussion or multilateral discussion. Unilateral po ito. Talagang inimpose lang po ito ng Amerika sa atin at sa buong mundo. At hindi lang po sa atin, sa buong mundo niya po ito ginawa. Mga senador nabasa ko kay Senator Amy, kay Senator JB. Senator JB, nahangaan ko po kayo Pero sana maging maliwanag po sa inyo ito pong pagpapaliwanag ng ating Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, no? Dito panalo tayo, no? Hindi po totoo na yung pinapakalat ng ibang mga fake news peddlers na para tayong minamaliit lamang. Kaya sana i-reconsider ng mga politiko yung kanilang posisyon dito na parang pinalalabas nila na agrabyado tayo. Wala tayong magagawa kung tutuusin Bakit? Sabi nga unilaterally, Estados Unidos ang nagtalaga ng taripa. May magagawa ka ba doon kung ginusto? Lalong-lalo na si Donald Trump, pagka ginusto niya, dapat mangyari. At least, sa pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ginusto niya na 20% sa Pilipinas, nabawasan ng 1%. Hindi naman tayo nakikipag-bargain doon. Kasi kagustuhan lamang ng Amerika yon, pero at least, binawasan nila kahit 1%, malaking bagay po yon. Saka yung mga binabanggit na produkto na 0% ang tariff, makikinabang po doon mga kababayan po natin. Lalo yung mga bumibili po ng sasakyan, bumibili ng mga binanggit na produkto. Kapag mababa ang tax na binabayaran ng papasok dito, syempre, ang simpleng equation nun, mababa din ang magiging benta para sa ating mga kababayang Pilipino. No? Kasama na ang European Union, kasama na po Japan, Korea, Mexico, Canada, China, lahat po ito inimposan niya ng tariff. So, hindi naman tayo nag-iisa dito. So, Sir Seco, sabi niyo po kanina, hindi... Nakalimutan ko pang banggatin, yung isang senador ngayon, si Kiko Pangilinan, may pa-post pa kahapon sa Facebook page niya, hindi pa nakakabalik dito si Pangulong Bongbong Marcos, gusto kagad magpaliwanag. No? Yung mga tao na hindi natin mawari kung nagpapapansin o masyadong epal lang talaga Ito na, nagpapaliwanag na. Senator Kiko Pangilinan, makinig po kayo sa paliwanag, ano? Sino pa ba yung mga senador na... Si Senator Mig Subiri, nakita ko rin nag-post tungkol dito. Sana makinig po kayo sa paliwanag. Inaman po tayo magbabayad. Hindi tayo magbabayad doon 19% na tariff. Kundi mga nag-i-import sa Amerika, most probably, baka mga US citizens pa po ang magbabayad dito. So can you elaborate on that po? Na example po, kung mag-export po tayo ng isang bagay from the Philippines, let's say, ang halaga niya ay $100. Pagdating po niya sa Amerika, ang bumibili from America, kailangan niya magbayad ng $19 na buwis sa Amerika. So, ang cost po niya sa Amerika ay $119 para sa produkto na yan. At kung ibebenta niya po to sa mga citizens ng Amerika, kailangan niya kumita, di ba? So, dati, siguro kung nabili niya sa atin ng 100, bebenta niya sa customer niya ng 120, ngayon po, cost niya 119, siguro kailangan niya ibenta sa customers niya 150 na or 140 na. So, in the end, ang magbabayad po nitong tarifa na to ay yung mamamayan ng Amerika. Yung consumer doon sa Amerika. Ngayon, baligtarin natin yung sitwasyon. Kasi baka hindi nila na ipapaliwanag ng yung sa other side, ano. Ang maaaring iniisip dito ng mga kritiko, katulad niyan, 19% ang tax tarifa. Baka bumaba yung demand mula sa Estados Unidos. Maapektuhan yung mga exporter natin. Ibig sabihin, kung maapektuhan ng mga exporter natin, bababa ang produksyon ng produkto dito na maaaring dalhin sa Estados Unidos. Kasi hihina ang demand doon dahil may tax. Wala tayong magagawa doon sa sitwasyon na yon dahil kagustuhan nyo ng Estados Unidos. Kumbaga, sugal yon sa Estados Unidos. Either bumili kayo ng produkto, mga mamamayan ng Estados Unidos, pag hindi kayo bumili, wala rin naman magagawa. Kaso nga lang, sa parte natin, hihina talaga yung produksyon na i-export papunta sa Estados Unidos. Yet, hindi po natin desisyon yon. Sana maunawaan ninyo na ang desisyon na yon ay nasa Estados Unidos, wala po sa Pilipinas. Kaya napakalaking bagay na rin na from 20%, unilaterally dineclare yan ni President Trump, pero at least sa pakikipag-usap ng ating Pangulo, nabawasan kahit 1%. Malaking bagay na rin po yun. Consumer po doon ang magbabayad. So, kapag ganun po tumaas ang presyo, halimbawa ng produkto ng Pilipinas sa taas sa Amerika, so mas lalo tayo dapat maging competitive para kahit medyo mahal, talagang i-grab pa rin nila yung produkto ng Pilipinas. Yes, in a way, you can say that. Pero ang merong ang kasabihan kung tayo lang linigyan ng taripa, totoo ang sinabi mo. Pero kung linigyan din ng taripa yung buong mundo,
Hindi pantay-pantay lang po Tama. lahat. Mas mataas pa nga sa So iba. sir, di ang ba? ibig sabihin nito, since ang pinakamababa sa Asian is Singapore. Yes, at 10%, yes. Pero since sabi nyo kanina, wala tayong masyadong binigay na concession sa US. Kumbaga, talagang pinaglaban din ng Pangulo yung mga karapatan ng mga magsasaka natin, mga mangisda natin, at iba mga industriya dito. So, ang lumalabas ba? Parang second best tayo sa Singapore. We're really second best at 19%. At 19, kasi after Singapore at 10%, tayo na yung pangalawang pinakamababa. Pero syempre, meron din tayong binigay sa Amerika, no? As concessions. However, talagang pinag-defend natin, pinagprotektahan natin yung mga importanteng mga sectors dito sa Pilipinas. At sa mga naririnig ko in the last few weeks, ang concerns talaga ay revolving around mga agrikultura, di ba? At talaga naman protektahan namin yan. So, never was there a moment na yung mga sectors na concerned sila ay binigay natin. Never natin po yan binigay. If you have personal knowledge po, Sekgo, bakit tinawag na tough negotiator? Medyo nahihirapan bang magkaroon ng negosasyon with Pangulong Marcos? Kasi medyo ayaw niya ibigay to, kailangan ipaglaban to. May ganun po ba? Comment po yan ni President Trump. Ine-echo ko lang po yung sinabi niya. O yun po, at ito pa po, mula kay Alexis Romero, parang nasagot nyo na rin po kanina, but anyway, banggitin ko na rin po. Ambassador Romualdez says the trade negotiations will continue. So, parang sinabi niya po, opo, hindi pa po tapos ito. What are the desired outcomes of those negotiations? Well, yeah, nabanggit ko na po kanina na hindi pa to tapos. Maraming pang kailangan pag-usapan, lahat ng fine print. Parang kontrata po ito maraming pang detalye kailangan natin ayusin. At syempre, pinaglalaban din natin yung mga ibang mga sectors natin dito sa Pilipinas that are exporting to America. Syempre, hihingi tayo na sana mapagbigyan na ng pabor ang mga export industries natin. So, kailangan din po rin na natin itong pangalagaan din. Of course, of course. Ayan. So, maraming salamat, Sekgo, sa iyong mga kasagutan sa mga katanungan ng mga netizens at from the MPC. Salamat po. Salamat. Thank you. At yan po mga kababayan, naliwanagan po tayo kung ano ang katotohanan mula sa mga taong tunay na nakakaalam at mismong kasama ng Pangulo sa meeting with US President Donald Trump. Huwag po tayong maniwala sa mga haka-haka at espekulasyon ng iba na hindi naman alam ang kabuuang naganap at wala mismo sa US trip ng Pangulo. Muli, atin pong binibigyan diin na hindi gagawin ng Pangulo at ng kanyang economic team ang anumang hakbang na makakasira sa ating ekonomiya, sa taong bayan at sa bagong Pilipinas. At bago po tayo magtapos, good news po ito sa mga commuters sa Davao. Libreng sakay, nakaabot na sa Mindanao. Umabot na sa Mindanao ang libreng sakay ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Inilunsad ngayong araw ng Department of Tourism Magandang balita po ito para sa mga taga Davao Region na meron ng libreng sakay ang programa na ang gobyerno na programa diyan sa inyong lugar. Pero syempre, ini-expect namin na kahit anong gawin naman ng ating Pangulo, ganun pa rin naman ang pagtanggap ninyo sa kanya. Pero ganun pa man, i-enjoy nyo lamang yung programa na yan para sa inyo po yan. Rather, Department of Transportation ang unang libreng sakay program para sa mga bus na bumabiyahe sa rutang Lasang, Torohas via Sasa sa Davao City. Ang nasabing libreng sakay sa Davao City ay tugon ng DOTR katuwang ang LTFRB sa utos ni President Marcos Jr. na ibsan ang pang-araw-araw na kalbaryo ng mga commuter sa biyahe at pamasahe. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pinag-aaralan na rin nila at ng LTFRB ang pagdagdag ng mga bus sa naturang ruta at pagdagdag ng iba pang mga rutang may libreng sakay tulad ng Kabagyo. Mahigit 6,000 passengers ang inaasahang makikinabang dito araw-araw. Aabot naman sa 70 million pesos kada taon ang inilaang budget para sa libreng sakay na tatakbo mula 6 to 9 a.m. at 5 to 8 p.m. kada araw kahit weekend at holiday. Magpapatuloy ang libreng sakay hanggang sa 2028. Sa bagong Pilipinas, layo ng Pangulo na pagaanin ang pang-araw-araw na biyahe ng mga mananakay saan mang panig dito sa bansa. Libre na totoo ito araw-araw, pati weekday, weekend, pati holiday. No? Libre pagka rush hour, no? So, libre ng rush hour, no? So, 6 to 9, 6 a.m. to 9 a.m. Tapos, 5 to 8 sa baguhin natin yung mga bus, gawing parang mas modern. Tapos, meron ng oras, may mga bus stop na maayos. So, sana mapasmasa natin. So, magdagdag tayo ng isa pang rota, yung Kabagyo. Oo, padagdag na natin. Oo. Hindi, maliit na bagay yun. Kasi laking tulong. Sige mo, 50 pesos a day. So makakasave ka ng 250 a week, no? Laki ng savings mo sa allowance. Magagasan na pala yung libre hanggang downtown. So ano po. Tapos dagdag po namin kagad yung sa isang rota. Oh. Okay, very good yan. Mga taga Davao Region, yan po ay programa ng ating gobyerno. Kung ina-appreciate ninyo, maraming salamat. Kung hindi naman, i-enjoy nyo lang. Ganun po yan.